Okay, so salamat sa Panginoon, magkakasama muli po tayo. Yung ating pong pinag-aaralan ngayon ay actually galing po siya sa ating yung series no na ating pinag-aaralan ngayon ay galing siya sa ating statement of faith o yung pinananampalatayanan. Medyo mahaba pag Tagalog, no? Pinananampalatayanan ng kapatiran Kristiyano sa bagong silang. So, silipin natin yung unang punto ng kapatiran Kristiyano ang pinananampalatayanan ng kapatiran Kristiyano sa bagong silang. So, ito ang ating statement of faith. No? Ang una po ay ito, kaya nauna natin pinag-aralan itong tungkol sa Bible, Biblia. Pwede ko bang mahilingan yung mga nandito ngayon? Sino bang pwedeng magbasa? Kuya Ferdy, kaya ba? O nagdadrive? Kung hindi pwede si Kuya Ferdy, siguro kay... ayan. Pwede ba si Ate Jane? Ay, teka lang. Ayan, si Kuya Ferdy, nagmamaneho. Bawal pabasahin. Papabasa ko ito yung nasa screen natin. Bawal. Ito si Ate Jane. Okay ba, Ate Jane? Pakibasa itong nasa ating screen. Yes, Ate Jane. Are you there? Welcome din natin, no? Si Jefferson. Kung naalala nyo, dating nakakasama natin nung may face-to-face pa. Actually, matagal na panahon na. Mga bata pa sila ngayon. Meron na silang may pamilya na. No? Salamat sa Panginoon na nakasama natin ulit. Jefferson, pa-like naman o pa-heart dyan. Ate Jane, kaya bang basahin? Ano yun, Mark? Kaya bang basahin itong nasa screen? Papabasa ko sana sa iyo. Ang Biblia? Yes. Ang Biblia ba? Naniniwala kami na ang salita ng Diyos sa orihinal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos na walang pagkakamali, walang pagbabago at pinakasakdal na otoridad sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya at pagsasagawa. Okay na? Okay, amen. No? Tapos yung reference natin ay mula sa awit 12, ikalawang Timoteo 3, tapos sa ikalawang Pedro 1. Mamaya, isa-isahin natin yan. Huwag kayong mag-alala. Okay? So dito sa unang part ng ating pinananampalatayanan sa KCBS or Statement of Faith, no? Natin dito sa KCBS, ang Biblia. Ano ba yung bilang kapatiran Kristiyano sa bagong silang o bilang magkakapamilya, magkakapatid sa KCBS, ano ba yung kumbaga stand, no? Ano ba yung ating pag may nagtanong sa atin na ano ba yung paniniwala nyo tungkol sa Biblia? Ito yon. So ito yon, no? Ang Bible, naniniwala tayo na ito ay salita ng Diyos sa orihinal na kasulatan. Kinasihan ng Diyos na walang pagkakamali. Ayan, mapapansin natin yan mamaya sa mga verses na ating pag-aaralan. Walang pagbabago. At ang pinakasakdal na otoridad sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya at pagsasagawa. No? Ano ba ibig sabihin nito? Ayan, ano ba yung mga sinasabi dito, Kuya Mark? Ayan. Kung okay sa inyo, kung kaya ng signal, open lang po kayo ng inyong camera kasi mamaya magtatawag tayo, lahat po tayo. Unlike dun sa una nating lesson, yung una kasi nating lesson medyo informative, no? Nagbigay tayo ng mga medyo maraming informasyon patungkol sa Biblia at ilang mga katotohanan, no? External evidences at saka internal evidences na nagpapatunay na ang Biblia ay totoo, ang Biblia ay kumpleto, ang Biblia ay mapagkakatiwalaan, mga ganyan. Ngayon naman, magfo-focus tayo sa mga talata na nabanggit dito sa ating Statement of Faith. Ayan. So kung kaya po ng inyong signal at kung kaya ng inyong lakas ng loob, hindi na. Huwag kayong mahiya, tayo-tayo lang naman nandito. Open lang po kayo ng camera, no? Para makikita ka naman kayo at makapag-usap tayo ng
maayos, no? Kahit sa pamamagitan ng internet. So, meron lang isang tanong sa bawat talata na i-discover natin. Ano ang sinasabi ng talata o mga talata, verse or verses na binabasa natin tungkol sa Biblia? Ayan. So, unahin po natin dito sa awit. Pero bago tayo magpatuloy, samahan niyo ko sa panalangin. Pray po tayo ulit. Panginoon, salamat po sa pagkakataon muli na makapag-aral ng iyong salita. Dalangin namin kayo po ang siyang patuloy na mangusap sa amin. Holy Spirit, ikaw ang aming dakilang guro. Kayo po ang magturo po sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo lang po ang bawat isa bilang inyong instrumento, bilang inyong tungtungan. At ikaw, Panginoon, ang siyang mahayag, mapapurihan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Muli, tulungan niyo po kami, mas makilala pa namin ang Bible na meron kami ngayon. At ikaw, Panginoon, na aming Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, kahit naka-close kayo ang camera, tatawagin ko pa rin kayo. Kala niyo, ligtas kayo. Okay? So, unang verse na binanggit dito sa ating statement of faith ay ang Psalms, no? Awit. Yan. Awit 12, verse 6. Awit 12, verse 6. Pwede ba nating ipabasa ito kaya sa Magallones? Sinong representative ng Magallones family? Yan. Pakibasa naman yung ating talata dito sa screen. Kuya Mark, close lang ako ng Okay lang, okay lang. Awit 12, verse 6, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa, na makapitong dinalisay. Amen. Thank you. Thank you, April. Thank you, Lord, sa pagkabasa ng salita mo. Ayan, dito sa Awit 12:1, isa lang tanong, sabi ko sa inyo kanina, anong sinasabi ng talata patungkol sa Biblia? Kahit sino po open lang kayo ng mic. Kahit si April na nagbasa, okay lang, sagot ka, no? Anong sinasabi ng Biblia, nitong verse na ito, tungkol sa Biblia mismo? Ayan. Tungkol sa salita ng Panginoon. Ayan, di ba? Sino? Sige, kahit sino po kahit yung mga kasama ko dito, pwede mong salita. Okay. Teka lang, may nag-chat? Okay, okay lang, April. Ay, Shine. O, pag-pray natin si Shine, no? Habang tayo nag-discuss, Lord, pinag-pray po namin si Shine. Kayo po magpagaling po ng kanyang lagnat. Kakatiwala namin, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay? So, ayan. Kahit sino po na gustong sumagot, ano yung sinasabi ng mga talata patungkol sa Biblia? Tingnan nyo, pansinin ninyo. Yung salita ng Panginoon. Ayan. Anong sabi tungkol sa salita ng Panginoon? May sumagot. Sino na sabi? Dalisay. Si Abe at saka si Mama. Sabi, Dalisay. Ano ibig sabihin ba nito? Dalisay. Ito ba yung apelyido ni Cardo? Ganun ba? So si Cardo nasa Bible? Ganun ba? Hindi. Ano ibig sabihin ng Dalisay dito? Ate Jane or sila tatay, palagay ko si nanay, magaling yan sa vocabulary ng Tagalog, no? Filipino language. Pwede ko bang hilingan si nanay? Ano ba si nanay Mariette, tay? Ano ibig sabihin ng dalisay? Nakamute kayo, ha? Tay, nakamute kayo. Hello, tay. Hindi ko kayo marinig. Nakamute kayo. Nakamute. Yung mic pa-open. Malinis, Dalisay. Ano daw? Puro. Puro. Kung baga sa gold, nagdaan sa apoy. Okay. Kasi yung dito po. Ayan. Thank you, Nay. Busilak. Puro busilak. Ang gaganda. Kung meron kayong notebook, isulat nyo sa notebook yung mga yan, yung ating pinag-aaralan. Although, naka-record naman to, pwede nating balakan. Pero maganda, meron kayong kopya, okay? So, ibig sabihin daw ng dalisay ay puro. Ayan.
walang halo. Yan. So, kasi yung ginto, di ba? Parang ginto, sabi nila nanay. Yung ginto kasi, nakukuha yan sa, halimbawa, sa mga kuweba, ganyan, or sa lupa, may kasama siyang dumi. So kapag sinabing puro, wala nang kasamang dumi, wala nang halo. Kapag sinabing ginto, purong ginto, parang ganyan. So, ang salita ng Panginoon ay, sabi ninyo ay, dalisay, walang halo. Ayan. Puro. Ayan. Thank you. Puro, no? Dalisay, no? Ano pa? Okay? Note natin yan. Naka-record naman dito. No? Ayan. So, ang salita ng Panginoon o ang Biblia ay puro. Ayan. Ano pa? Ano pa? Puro. Hinubog. Ano po ibig sabihin ng hinubog? Saan yan? Sa parang gaya ng pilak. Yan. Hinubog. Hinubog na. Ano ibig sabihin nyo doon? Inukit. Yan. So, dito pa. Inukit. Ano pa? Ano pang masasabi nyo? Yung pagkakahubog, dalisay. Sabi din dito, no? Yung pagkakahubog niya ay, dalisay din. Dalisay. Ano pa? Mapapansin sa description ng verse na ito tungkol sa Bible na meron tayo. Pinino. Parang ang pinino nga. Refined. Sa English ay refined, no? Pinino. So ano epekto nun? Pagka pinino, anong ibig sabihin ng pag pinag-uusapan ang salita ng Panginoon? Pinino. Anong ibig sabihin ng gano'n? Sinala. Sinala. Yan, tama, no? Pinino o sinala. Sabi gaya ng pilak na sinubok sa hurno. Sa ibang salita ay dinalis. Ayan, dinalisay. Sabi dito, makapitong dinalisay. Ang ganda, no? Anong ibig sabihin nun? Kumbaga, pag filter, anong ibig sabihin kapag ganun yung ginagawa? Yan. Sa isang bagay, halimbawa. Dinalisay. Ayan, Ate James. Sige, Ate James. Okay. Salita lang kayo. Para sa akin kasi pag sinabi mong pinadalisay, kumbaga, parang napaka-perfecto na niya. Wala na siyang kapintasan. Mm-hmm. Yes, tama. No, kapag ka sinabing yun nga, sabi nga ni Ate Jean, no, yung word ni Ate Jean, dinalisay, isa pa lang, no? Isang beses pa lang, no? Dinalisay. Puro na, kumbaga malinis na, walang pagkakamali, sabi ni Ate Jean, no? Kumbaga perfecto, di ba? Isa pa lang yun. Ang description ng verse na ito, ilang beses? Merong, ano sabi Ate Jane? Number? 7 beses. 7, no? 7 times. Isang beses pa nga lang, almost perfect na. Paano ba kaya pag makapito? Ayan, di ba? Ibig sabihin, ganun yung... Yes, no? Dahil ibig sabihin, masyadong, kumbaga, inayos mismo ng Panginoong Diyos, di ba? Ng Panginoong Diyos. Alam ng Panginoon, kumbaga, piling-pili ng Panginoon, ano yung mga isasama ng mga salita o mga, kumbaga, ano yung mga kasamang kwento dito sa Bible na meron tayo ngayon, di ba? Dinalisay. No? Bukod sa puro, dalisay nga, sabi pa dyan sa may bandang baba, no? Dinalisay makapitong beses. So, ang mapapansin natin dyan, yung Bible na meron tayo ngayon ay almost perfect na. Okay, perfect na perfect, parang gano'n. So, si Tatay, meron gusto sabihin. Ako, yung pinagdaanan ng yung horno. Yung horno, yun yung pinaka, kumbaga sa padadaanin, kumbaga yung gold na padadaanin mo doon, ayun yung pinakamainit na lugar para madali sa yun. Ayun, diba? Maganda yung sinabi ni Tatay, no? Yung pinakamainit. Yung horno daw kasi, ang ibig sabihin niya na ay kumbaga apoy, no? Apoy.
Kapag ka ang ginto pinadaan sa yung apoy ng kandila, ganito kalaking ginto, hindi niya kayang tunawin ng mabilis. Kumbaga, hindi siya masasala, no? So, mas matigas ang pilak, no? Kapag compare sa ginto. Ang pilak, kailangan ng mas matinding init, no? Init. So, dito, yung sinasabi ng tatay, yung temperatura ng horno ay matindi talaga, no? Mainit na mainit para matunaw niya ng todo yung pilak at magdumalisay ito, no? Mawala yung mga dumi. Diba? Maging puro, kumbaga. No? So, yan, no? Yung pagkakadalisay, yung nga sinabi tatay, yung ano nga ba yung word ni tatay? Ano yung word mo tatay kanina? Yung unang sinabi mo. Yung yung horno. Yung ganun katindi, no? Yung pagkaka-test, kumbaga. Yan. So, dito, Tapos yung yes. Pitong beses pa na padadaanin doon. Itong beses na talagang pinuro, kumbaga, no? Wala nang dumi talaga. Perfect na. Yes. So, ganun yung description nitong Bible na meron tayo. Kung i-compare nga ito, halimbawa, sa mga libro na nakikita natin, kagaya ng nabalita nung mga nakaraang mga taon, tungkol sa ilang libro ng DepEd, di ba? May mga screenshot pa sila. Ay, parang mali ito. In-screenshot nila, pinost sa Facebook, mga ganyan. May proofreading. Actually, dumaan yung mga librong yon sa mga sa mga author din. Chine-check nila bago ilabas sa publiko. Pero kahit ganun, ang ginawa nila, meron pa rin nakitang mali yung mga tao, no? Mga kritiko ng ating government. May nakita pa rin sila ng mga pagkakamali. Pero itong ating hawak, dahil nga makapitong dinalisay, kumbaga ilang beses, kumbaga ang gustong iparating sa atin ng talatang ito ay talagang pinuro ito. Ayan. Para makita natin ano yung kadalisayan ng mensahe ng Panginoon sa atin. Okay? So yan, pinuro. Maganda yung point natin ngayon dito sa awit 12 verse 6. Yan, meron pang additional. Pinakinis. No? Makinis na makinis. Yes. Kung sasabihin nga, parang perfect na. Kumbaga, no? Perfect na perfect. No? Ang salita ng Panginoon ay walang dungis. No? Kagaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa. Walang dungis. Wala nang nakadikit kahit na sila kasi dapat tunawin para hanggang yung loob ay walang dumi. So, ganon yung description ng Bible sa kanyang sarili. Yes, Kuya Ferdy. May gusto dagdag din. Kuya Ferdy. Oh yeah, natinig ba dyan? Yes, malinaw. Okay, ibig sabihin lang doon, walang loophole. Kaya wala siyang contradiction. Kahit siya bangga, walang mga kapagbangga, walang conflict sa iba. Yes. Walang loophole. Amen. So, loophole, ibig sabihin nun ay, kumbaga, walang butas. Wala kang masasabing pangpuna, kumbaga, no? Pag sinabing ang Biblia, ano yan? Dalisa yan. Ibig sabihin nga, maganda yung share ni Kuya Fred, yung verses sa Old Testament, tapos sasabihin ng iba, kumukontra yan dito sa verses sa New Testament. Wala tayong makikitang ganun. Ganun yung pagkakadalisay ng Biblia na meron tayo. Si Tatay, meron pa ang gustong idagdag. Silalay mo. Ano yun? Sigurado na maaasahan ang salita ng Diyos. Amen, di ba? Dito sa talatang ito, dahil nga doon na sobrang dinalisay, ang masasabi natin, siguradong maaasahan, no? Ang salita ng Panginoon. May bumulong sa akin. Hindi nyo nakikita yun, no? Walang kasinungalingan, sabi ng bumulong sa akin, no? Tago natin sa pangalang Api. Okay, so dito, mapapansin natin, dahil nga salita ito ng Panginoon at description din niya sa sarili niya, sa Bible mismo, no? Pag sinabing description sa sarili, siya nagsasalita sa kanyang sarili, dinidescribe o pinapaliwanag niya ang kanyang sarili. Sabi niya, ako. Ayan.
ay dinalisay na. Okay? Kaya, nung sinabi niya yung sa sarili niya, tapos tinignan natin, totoo naman, no? Wala talaga tayo makikita ang pagko-contradict. Walang kasinungalingan. Okay. Meron pa ba kayong gusto idagdag dito sa verse na ito? Napakayaman. Very good. Good job, guys. Inyong mga na-share, no? Huwag kayong mag-alala. Meron pa tayong mga ilang talata. Okay? Pag meron kayong gustong idagdag, halimbawa, lumampas tayo sa verse na ito, sabihan niyo lang ako, babalik natin yung slide. Okay? Check lang natin. Baka may mga nag-chat dito sa ating message. Okay, wala. So, next tayo na. Next verse. Papabasa ko naman kay tama kasama ko dito. Siguro kay Mikay. Ikalawang Timoteo 3:16-17. Memory verse natin to, ha? Lahat ng kasulatan kinasiya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. No? Thank you, Lord, sa pagkabasa ng salita mo. Ayan. Dito naman, anong sinasabi ng talata patungkol sa Biblia? Wala tayong ibang sinasagot dito, kundi anong sinasabi tungkol sa Bible. Kasi yun yung focus natin ngayon. Diba? So, dito sa verses naman na ito, ano ba sinasabi dito tungkol sa Biblia? Unahin natin sa verse 16. Basahin ko ulit. No? Lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Muna, lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos. Unang point na pwede natin makita habang nag-iisip kayo, no? Unang description ng Bible dito sa verse na ito ay kasulatan. Ang Biblia ay madalas mababasa rin natin sa ibang mga talata, lalo na sa Old Testament, tinatawag niya ang kanyang sarili na kasulatan. Yan, kasulatan, no? Isa sa Bible. Ano yung nine? Sorry, nanay, meron sila sabi si nanay. Di ba tinatanong mo kung ano yung sinasabi? Sabi ko, ang kasulatan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan. Paano niyo nasabi na? Anong sinabi dito sa verse? Dahil na ito ay tungkol sa makapangyarihan. Dahil nakakapagbabago ito ng tao. Di ba? Nakakapagpabago ito. At nakakapagligtas. Nakakapagligtas ito. Kasi makapangyarihan nga eh. Kung malalaman mo at mauunawaan, iyan, dahil doon sa salita ng Panginoon, dahil ito nga'y totoo, mababago ka, di ba? Malalaman mo kung ano yung kalagayan mo. Ayan, basta, makapangyarihan. Basta, sabi ni nanay, basta. Pag sinabing ganun, final word yun eh. Maniwala na kayo, basta. Pag sinabing basta. Okay, tama, no? Yung sinabi ni paano natin masasabi? Kasi kung titignan nga sa mga susunod na mga salita, magagamit sa pagtuturo sa katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral, pagtutuwid sa likong gawain, no? Yung likong gawain, tinutuwid, di nagbabago ng ugali ng tao. Ayan, yun yung isa sa sinasabi ni nanay kanina, di ba? So, nagpapabago ng tao. Kaya, masasabi natin, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Ayan, balik tayo sa gawing taas, ha? Pwede naman yung gano'n. So, ibabalik ko ulit para medyo isa-isahin natin. So, ito yung tinatawag na kasulatan din. Kinasihan. Mahalagang salita, kinasihan ng Diyos. Ano ibig sabihin po nito? Kinasihan ng Diyos. Na-discuss natin ito nung nakaraan. Naalala nyo? Yan, Ate Jane, yes. Doon sa salitang kinasihan, kapag sinabi kasing kinasihan, kumbaga, may patnubay niya. May pahintulot niya. Kumbaga, hands-on talaga. Siya mismo ang may gawa. Thank you, Ate Jane. No? Ang ganda, no? Siya mismo ang may gawa. Ginamit lang yung mga authors na nagsulat nito. Ayan. Meron ulit nagre-raise si Clifford D. Ayan, next. Clifford. Yes, Clifford D. Hello. Kinasihan, ano? Yes, Kuya.
Oh, sinamahan yon. Nasa Sinamahan. loob. True and true. Yes. Amen, no? Yan, totoo naman, no? Ang ganda, no? Kinasihan, sinamahan. Thank you po. Yan, ginabayan, sinamahan. Kapag, yung sinabi nga ni Kuya Ferdy pa, true and true, ibig sabihin ay ano, talagang yung kabuuan nung nagsulat, no? Yung kanyang buong katauhan, kumbaga, sinamahan siya, no? Sinamahan, ginabayan, kumbaga, andyan yung kanyang pag-alalay, no? Ginamit lang yung taong yun sulat, okay? Si Kuya Jun yata, o kung sino naman sa Hipólito family, yes po. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Hipólito family, kaya ba mag-upit ang mic? Nagtaas kanina ng kamay. Wait. May chat sila dito. Okay. Baka may problema sa signal. Sabi dito nila, Kuya Jun, totoo at dadalhin ka sa payapa at matuwid na pamumuhay. At pwede rin po itong gawin sa pagbabahagi sa mga hindi pa mananampalataya. Ayan, no? Totoo at dadalhin ka sa payapa at matuwid na pamumuhay. So kapag yung description dito ng Bible, pag sinabing kinasihan ng Diyos, totoo. At sabi pa dito, magagamit sa pagtuturo sa katotohanan. Tapos sabi nila ko dyan ay, dadalhin ka sa payapa at matuwid na pamumuhay. Kapag ka inisa-isa mo nga naman, talagang doon ka ituturo, no? Kasi kung yung mga maling gawain mo, sabi dito, pagtutuwid sa likong gawain, ayan na, di ba? O kaya ay pagpapabulaan sa maling aral, meron kang maling pagkaunawa, di ba? Tungkol dito, halimbawa, nung nabasa mo, naliwanagan ka, matuwid, ituturo ka sa matuwid na pamumuhay. Yan. At pwede rin po itong gawin or ibahagi siguro sa pagbabahagi sa mga hindi pa mananampalataya. Di ba? So ito yon. Kasi tayo, kagaya natin, dati tayo ay nasa kadiliman, pero dahil sa Panginoong Yesus, binigyan tayo ng opportunity na maunawaan yung gospel, no? Yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Yesus, naliwanagan. Yun. So magagamit din sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen. Meron pa ba tayong napapansin dito? Pagtuturo ng katotohanan. So, ang Biblia, hindi lang siya basta-basta kasulatan or libro na babasahin mo lang. Pwede rin siyang gamitin para maituro ang katotohanan sa iba. Kasi nga, ang Biblia ay katotohanan. Sabi nga natin kanina sa awit, no? Ito ay puro dalisay. So, walang pagkakamali. O walang bahid ng dungis ng kasalanan, kumbaga, or kasinungalingan, di ba? Yung lies ni Satan, wala. So dahil doon, magagamit mo itong purong katotohanan na ito sa pagtuturo. Next, sabi dito, mag-raise lang kayo ng hands or mag-open kayo ng mic pag meron kayong gusto i-share po. Sa pagpapabulaan sa maling aral, no? Merong maling aral, yun nga, sabi ko kanina, pwede natin siyang makorek. Pero tandaan natin, no? May mga iba't ibang paraan pa rin. No? Dapat may mga sinabi ring Bible verses na sa pagko-correct natin with love. So ibang topic naman yun. So pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutweet sa likong gawain, yan. Napansin nyo, medyo papaangat, no? Nagsimula sa, kumbaga sa head, no? Pagtuturo ng katotohanan. Knowledge, no? Knowledge, mga ganyan, no? Pagpapabulaan sa maling aral, medyo kalahati na. Half knowledge, half character, no? Tapos dito sa kasunod, pagtutuwid sa likong gawain, character na. Yung kumbaga, yung tinutumbok dito, di ba? Tapos, sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Nakita niyo yung gradual na yung kumbaga, yung epekto sa tao, nagsisimula sa pagkakaalam, tapos mapupunta sa mga values, no? Kasi mga aral na pinaniniwalaan mo, tapos yung gawain mo na, yung character mo na, magagamit pa rin ang Bible. Tapos,
yung sa pamumuhay na, no? Christian living, kumbaga. So, magagamit itong Biblia na meron tayo. Kasi nga, dalisay. Okay? Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, dito naman, kumbaga, hahayo ka na. Halimbawa, sa umpisa, natutunan mo na ang Panginoong Yesus, kailangan ko siya para magkaroon ako ng buhay walang hanggan. So, pinagkatiwala mo yung buhay mo. Sa pag-aaral mo patuloy ng Bible, naituwid yung mga maling gawain mo. Sa pagpapatuloy mo na nagpapatuwid ka sa Panginoon sa pamamagitan ng Bible, yung buhay mo nagiging maayos. Di ba? Magtuwid ng pamumuhay. Pagkatapos nun ngayon, dahil nga tinuloy-tuloy mo yung pag-aaral ng Biblia, pagsasabuhay, anong epekto? Bilang lingkod ng Panginoon, magagamit mo na ito para sa mabubuting gawain. Isa sa mabubuting gawain, ibahagi mo na sa iba ang Panginoong Jesus, etc. etc. Okay? So, sa buong pamumuhay natin naman, pwede talaga magamit. At sana, ito yung lagi natin ginagamit, ang Bible na meron tayo. No? Gamitin natin para sa ating pamumuhay. Hindi ito display lang sa ating shelf o kaya ay disenyo sa bahay. Meron kaming Bible. Holy kami dito sa bahay. Hindi ganun lang. No? Mahalaga na ginagamit sa buhay. Isa rin sa reminder nitong ikalawang Timoteo tungkol sa Bible ay ang Bible ay para magkaroon ng epekto sa iyo. Ayan. Magpaturo ka sa Kanya. Ayan. Magpabulaan. Ibig sabihin, magpatuwid ka sa mga maling prinsipyo na pinaniniwalaan mo dati. Magpatuwid ka sa Bible. Okay? Yung mga kilos mo o yung mga mapapangit mong ugali, magpatuwid ka sa Kanya. Ayan. Kaya pagka tinuloy-tuloy mo yun, yung buhay mo yan, itutuwid sa pamamagitan ng mga prinsipyo ng Biblia. At yun ang magpe-prepare sa atin para sa mabubuting gawain. Para sa Panginoon pa rin. Hindi para sabihin ng iba, magaling na ako, mabait ako, humble ako, hindi. Kundi para pa rin sa paglilingkod natin sa Panginoon, kaluhatian pa rin ng Panginoon. Malinaw po ba? Baka may question kayo, ha? Pwede kayong mag-raise ng hands or mag-unmute lang. Okay? Yes, Kuya Ferdy. Sana hindi to question. Okay? Yung i-share mo. Hindi naman question. Tungkol pa doon sa dalisay. Ay, okay, no. Okay. Kinasihan. Kinasihan. Okay. Ibig sabihin na, walang mali sa grammar tsaka sa syntax. Yung syntax niya ay nagasakto sa mga sa pangungusap. Lang pa. Sorry Kuya, medyo nag-choppy ng konti. Paulit lang yung kahit yung medyo last part. Medyo na choppy. Kuya Ferdy. Yes. Medyo nag-choppy kanina, Paulit yung kahit yung last part. Choppy. Okay na, okay yan. Yung syntax niya ay walang mali. Sakto. Yung syntax. Kaya siya kinakasihan. Para yung sa grammar. Syntax, ano ibig sabihin? Syntax. Ano ibig mong sabihin dun, Kuya Ferdy? Para maintindihan din ng madlang people. Yung saktong dyan, i-search mo. SYNT AX AC. Syntax. AX. Wait lang. Check natin sa dictionary. Wait, mamaya, send ko. Yes. CS. Syntax, yung X, CS.
Inisip ko syntax eh. Sa programming kasi may ganun syntax. So, pagkakasunod-sunod ng CS po yan. CS, no? Yung dulo, no? Yan. So, isasend sa atin ng Ferdy sa chat. Baka ngayon or maya-maya. Okay, Ate Jane. Si Ate Jane, may gusto na siya. Yes. Dun sa verse 17, yung tinutukoy ditong lingkod tayo yung mananampalataya, di ba? So, bilang mananampalataya, minsan sa pagsunod napakahirap, di ba? Parang ang hirap gawin. Kaya minsan nagba-backslide kasi hindi tayo talagang fully handa. Kumbaga, nandun pa rin tayo sa ikot ng mundo. Kaya nga nandito yung Bible natin para lagi natin nababasa, nagiging guide natin sa araw-araw. Para hindi tayo madaling maanod. Kumbaga, di ba? Siguro sa parting ito, medyo mahirap pa rin gawin. Kahit na isa na tayong mananampalataya. Di ba? Amen, amen. Totoo naman. Kasi talagang nakadepende pa rin tayo lagi, no? Everyday nga dapat, no? Ipagkakatiwala natin yung ating araw, ating buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng lakas ng Espiritu Santo, no? Kasi wala tayong sarili na kakayanan, kaya maraming beses ay nabibigo pa rin tayo, no? Kaya every day, no, sabi nga diyan ay magsisimula tayo sa Panginoon at matatapos din sa Panginoon. Kumbaga, no? Parang burger, kumbaga, no? So maghihingi tayo ng gabay sa Panginoon, hihingi tayo ng lakas sa Kanya, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay tuturuan niya tayo, liliman niya tayo na buong araw para itong mga natutunan natin may sa buhay natin. At sa bandang huli, mapapurihan natin ang Diyos pa rin. Hindi ang ating sarili, hindi ang iba, kundi sa kapurihan pa rin ang Panginoon. Amen. Thank you, Ate Jane. Sa reminder din na yan. Kaya, huwag kayong, huwag kayong malulungkot or madi-discourage na may mga times na hindi na-apply yung sinasabi ng Biblia o kaya hindi nakikita sa ating buhay yung mga napapag-aralan natin. Kasi ang buhay Kristiyano ay panghabang buhay yan. Sabi nga, walang hanggan, di ba? Actually, habang nandito, yun nga, maganda yung sinabi ni Abby, no? Work in progress. Habang nandito tayo sa mundong ito, sabi nga ng acronym na BIBLE, no? Ang ibig sabihin ng iba para dyan ay BIBLE, Best Instructions Before Leaving Earth, no? Bible, no? Best Instructions Before Leaving Earth. So, maganda na sa habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, pwede natin gamitin, no? Glory to God. Oo, itong outline na to na habang araw-araw tinitignan natin yung mga katotohanan, may mga nagpapakorek tayo sa maling mga principles na pinaniniwalaan natin, sa ating mga maling ugali, nagpapakorek tayo every day, no? Nagpapatuwid tayo sa prinsipyo ng Biblia at yun yung tutulong sa atin para mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. From glory to glory. Sabi nga ni Abby. Okay? Amen, no? Thank you. Thank you. Ayan, na-chat ni Kuya Ferdy. Tingnan sa ating group chat, no, yung description na pinapaliwanag niya kanina. Tama, X, no? Syntax. Ayan, kala ko K. So, pagkabigkas pala, syntax. K. Pero X pala yung dulo. Syntax. Ayan. The way in which linguistic elements are put together. Yan. Ginagamit din yan sa computer programming. Ang ibig sabihin yan ay yung pagkakasunod-sunod, no, ng mga commands para daw tumakbo itong program na ito ng maayos. Halimbawa, yung program sa cellphone, dapat tama yung syntax. Kasi pagka nagkabalik-baliktad dyan, magkakaproblema yung app. So dito naman sa ating description dito sa sinare ni Kuya Ferdy, the way in which linguistic elements such as words are put together to form constituents such as phrase or clues. The part of grammar dealing with, ayan, so kumbaga yung pagkakaayos, no? Yung pagkakaayos ng mga salitang nakalagay specifically sa original na salin, kasi syempre marami tayong mga translation ngayon, may mga flaws yung mga yon, yung ibang translation.
Pero kung titignan natin yung konteksto, yung kabuuan ng sinasabi, kumbaga halos ganun din yung sinasabi ng original na salin. So yung syntax na sinasabi ni Clifford D, tama, no? Yung kumbaga kung hindi kinasihan yung nagsulat nito, lalo na sa mga hindi naman nakapag-aral bilang manunulat, no? Yung panahon na yon, hindi maayos eh. Pwedeng magulo talaga yung masusulat niya, di ba? Pero dahil kinasihan siya ng Diyos, sa pagsusulat nito, maasahan natin. At mapapansin natin, yung mga linguist niya habang binabasa nila ito, napapansin nila ito na talagang nakaayos yung mga salitang ginamit. Okay? Thank you. Thank you po sa inyong mga na-share. Yes, si Mama. Kasi kinasihan sa akin, hiningahan. Hiningahan ng Diyos, no? Maganda. Parang hiningahan. Yes. No? Kumbaga, yung boses ng Panginoon, kumbaga, galing sa Panginoon mismo, yung hindi boses yung hininga. Sabi nga sa Genesis, no? Yung hininga ay buhay, no? Buhay na mula sa Panginoon, kumbaga. So yun yung yung pagkakakasi, kumbaga, ay yung paggabay, yung hininga nga na yun, kung pag-aaralan natin yung sinabi sa Genesis, walang iba kundi ang banal na espiritu. So yung pagkasi dyan, banal na espiritu. Yung kasama, yung sabi nga ni Clifford kanina, yung sumama sa mga nagsulat nito, mga authors like sila Pablo, yan, sila Moses, yung kasama nila, walang iba kundi ang banal na espiritu. Okay? Kaya mapagkakatiwalaan natin. Okay? Kaya nga, mapapansin natin, nakaayos, no? At puro talaga, dalis. Yes. Amen. Yes. Okay, so next tayo, no? Next verses. Ayan. Siguro kahit mga 8 o'clock, no? Or saan? Okay, so nakita tayo, no? Yan. Okay. So dito naman mapapansin natin ikalawang Pedro. Dito naman po sa ikalawang Pedro 1:19 to 21. Yan. So dalawang slide po ito Pwede ba nating basahin? Si Idref, okay ba? Pwede mo bang mabasa ito? Nasa screen natin. Thank you. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 19 to 21. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pagkukulan ninyo ng pansin sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon. At ang sinag ng tala sa umagay maglagos sa inyong puso. Verse 20, higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Nakamute po, Kuya Mark. Okay, sorry, nakamute. Thank you, Thank you, Lord. Thank you, Idref. Thank you sa pagbanggit, no? Ang dami ko nang sinabi. Okay, so balik tayo dito sa verse 19. Ano pa rin yung sinasabi ng Bible dito? Or ng verse na ito tungkol sa Bible. Yan, tungkol sa Biblia na meron tayo.
Parang meron na dito tayong mapapansin ng mga utos eh, no? Anong masasabi diyan sa verse 19? Anong sabi dito tungkol sa Bible? Nay, nakamute kayo nakamute. Open lang kayo ng mic pag may gusto kayong sabihin. Okay. Dito sa verse 19. Yan. Anong masasabi natin dito? Yan. O, kahit sino po pwede kayong mag-unmute ng inyong mic. Ay, si Abby pala. Sorry. Susundin yung Bible. Ayan. Mabuti. Ayan. Kumbaga, makakabuti sa iyo kung susundin mo to. Ayan yung sabi ni Abby, no? Pansinin natin, no? Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Pwedeng isang point ay pinahayag ng mga propeta, ibang tawag ulit sa salita ng Panginoon, no? Pahayag ng mga propeta. Yan, no? Sabi dito, makabubuting ito yung sinasabi ng Abby kanina, makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanagang araw ng Panginoon. So, ibig sabihin nito, kapag sinunod mo ito, makakabuti sa iyo. Di ba? Makabubuti ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin. Kumbaga, hindi mo iniisip, hindi mo binabaliwala yung mga aral na nakikita mo dito sa Biblia. Kung ganito ginagawa mo, anong pangako? Makabubuti sa iyo. Di ba? May magandang epekto dito sa verse. Thank you. Abigail. Amen, amen. No? Meron pa kayo napansin? Dito muna tayo sa verse 19. Nakikita natin sa ating screen. Sa akin, yes, ma. Isagawa natin ang lahat natin natutunan. At tinangkat. Yes, yes. Na narinig natin mula sa kanya. Yan. Isagawa. Yes, isagawa. No? Yung kapag ka sinabi daw na pag-ukulan ninyo ng pansin, hindi lang basta pinakinggan. No? Sabi nga ng Bible, sabi nga ng ni Santiago, no? Ang mga nakikinig lamang ng salita ng Panginoon at hindi nagsasagawa nito, anong tawag sa kanila? Sinungaling. Di ba? O kaya ay para siyang humarap sa salamin, nakikita niya may dumi sa mukha, hindi niya inalis. Hindi siya naglinis ng mukha. May uling dito, nakita niya sa salamin. Okay, umalis na siya. Ganon daw yung tao na nakikinig ng salita, pero hindi isinasabuhay. Ayan, hindi nagpapabago. Ang sabi ni Mama, isabuhay, no? Ang ibig sabihin pala ng pag-ukulan ninyo ng pansin dito ay hindi lang basta tinitignan o binabasa, kundi sinasabuhay. Sinasapuso, pag nasa puso yan, diretso yan sa ating buhay, makikita. Okay, nice. Good points, no? Thank you po. Pwede po kayong mag-raise ng hand o kaya mag-unmute, mga kapatid, no? Ano pang mapapansin natin dito sa mga talata? Makabubuti ito pag pinag-ukulan ng pansin. Ang ganda, no? Ang Bible, pansinin natin. Huwag nating ilagay lang sa shelf or nakalagay lang sa gilid-gilid. Okay, pansinin natin. Encouragement. Every day, pansinin natin, buksan natin, basahin. At ang ibig sabihin ng pansinin ay isabuhay. Okay? Yung natutunan sa buhay. Ano pa? Kapagkat ang nakakatulad nito ay isang, ayan, meron siyang example, may konting description, no? Kapag ka ikaw daw, itong taong to, na pinansin mo, ayan, pinapansin mo lagi itong Bible na meron tayo ngayon. Anong katulad mo raw? Sabi niya, ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa kaninlan na tumatanglaw sa inyo. Kapag pinapansin natin yung Bible, para ba siyang lumiliwanag sa atin, no? Tayo ay nasa kadiliman, kumbaga, andito tayo sa mundong madilim, parang pag nagbabasa daw tayo ng Bible, nagkakaroon ng liwanag, no? Naiilawan tayo, no? Hanggang sa makita, mamanaag, no? Makita natin yung araw ng Panginoon at ang sinag ng tala sa umagang maglagos sa ating puso, no? Sabihin nun, yung guidance, no? Yung guidance ng Panginoon ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Ayan, no? Kapag tayo pinapansin natin lagi ang salita ng Panginoon, andyan yung guidance niya sa atin. Okay?
Baka meron pa kayong gustong idagdag dito sa verse na to? Yes. Next si Mama kay Kuya Ferdy. Si Kuya Ferdy, nag-raise ng hands. Yes, Kuya Ferdy. Yung share ko lang yung pagpansin sa Biblia. Di ba nananalangin tayo, di ba? Mga katanghali gabi or kung may mga special na panahon or regular time ng prayer. Ang ginagawa ko sa Bible ay binabasa dalangin. Prayer reading. Yes. Imbis na binabasa mo, yung manner ng pananalangin, yun ang ginagawa ko sa pagbabasa. Basa dalangin. Kumbaga prayer reading. Nice. So, syempre, regular mo rin siyang babasahin. At the same time, kung ikaw ay nananalangin through reading. Di ba? Kung di pa natin yan gamay or di pa tayo familiar sa ganun, simulan nyo po na sa pagbabasa ay para kang nananalangin. So, prayer reading, may regular time, may punto ng pananalangin. So, parang ganon. Thank you. Okay. Salamat. Yes. Okay. Pinutol ko bigla. Hindi. Tapos na daw. No? So, ang ganda, no? Yung isa sa tip, ayan, meron na tayong tips, no? Mula kay Kuya Ferdy. Pwede daw, no? Sa ating pagpansin sa Biblia, isa lang sa paraan po ito, no? Hindi naman ito sinasabing the way, no? Yung sinasabi ni Kuya Ferdy. Isa sa paraan na pwede nating gawin sa pagpansin natin sa Biblia ay, ito, application na to, no? Ay sa pamamagitan nga nung pagbabasa na parang idinadalangin mo yung binabasa mo. Ayan, di ba? Pwede yun. Sabi naman, sa iba naman, isang technique naman ng pagpansin sa Biblia ay yung lectio divina, kumbaga, no? Yung, kumbaga, ay binabasa ng bigkasan. Kung meron kang kabigkas or kasamang nagbabasa, salitang kayo nagbabasa, maganda ring technique. O kaya naman ay yung technique ng iba ay audio Bible, no? Naka-headset sila, kala mo nakikinig ng music, pero ang totoo, pinapakinggan ay yung Bible. Yung Bible na binasa, no? Binabasa, tapos ni-record, yun yung pinapakinggan, audio Bible. Para kang nagbabasa. Yung iba, merong kasamang ano yun. May kasamang background ng mga tunog. Ang ganda. Dramatized Bible. Audio Bible. Libre po yan sa internet, sa mga apps. Meron yan, mga kapatid, no? I-mais natin. Pwede nyo i-share sa ating chat o kaya sa ating group chat sa Facebook mamaya, no? Ano yung mga apps na gamit ninyo sa pagpansin sa Bible? Ayan. Okay, sa assignment natin, no? Pwede nyo i-share yung app na gamit nyo, no? Para magamit din ng iba. Baka makatulong din sa ating lahat. Okay? Para pansinin ang Biblia. Tuloy tayo sa next verse. 8 of 5. Okay. Tuloy tayo sa next verse. Sabi dito sa verse 20. Lumipas, wait lang. Ayan, verse 20. Sabi dito at saka verse 21. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayanan. Ang ganda, no? Anong epekto, anong ibig sabihin nito? Walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan o ng verses sa Bible sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Tuloy ko sa verse 21, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Verse 20, ang ganda. Anong masasabi niyo dyan? Anong sinasabi ng talatang ito tungkol sa Bible? Pagpapaliwanag specifically, sinabi sa verse 20. Pagka i-explain o kaya i-exhort o kaya kumbaga ay i-share mo sa iba, yan, na ipapaliwanag mo sa kanya. Anong sinasabi dito? Kaya daw ba natin ipaliwanag sa pamamagitan ng ating sariling
kaunawaan o sariling talino. Halimbawa, kapag nakita natin, yung classmate ko, ano siya, valedictorian namin. Bigyan ko ng Bible, palagay ko, ipapaliwanag niya sa akin ng malinaw. Yun ba yung sinasabi sa verse 20? Yes, nanay, may sinasabi or si tatay? Hindi. Yes po. Hindi. Kasi tayo, wala tayong kakayahan upang maunawaan yan. Kundi dahil lamang doon sa banal na espiritu na nasa atin. Siya kasi yung tumutulong sa atin. Siya yung nagpapaunawa kung paano natin ito unawain. Kasi kung sa ating kakayahan, wala tayong kakayahan. Kasi naranasan ko na rin yan eh. Basa ka ng basa ng Biblia pero hindi mo maunawaan kung ano yung tinutukoy niya. Parang, kaya dapat lagi nating hilingin o lagi nating hilingin sa banal na espiritu na samahan niya tayo lagi. Dahil hindi natin ito maunawan. Kaya lagi tayong maging, nakadepende, maging sensitibo doon sa iuudyok ng banal na espiritu. Kasi siya yung magtuturo sa atin eh. Paano man natin, halimbawa, makakaharap tayo sa isang kasalanan, sa anumang kasalanan. Siya yung magbibigay sa atin ng lakas upang iyon hindi natin pansinin o hindi natin harapin. Kumbaga ilalayo tayo dyan. Kaya kung halimbawa, lagi natin hihilingin, lagi tayong tutuon sa banal na espiritu o sa Panginoon, lagi tayong tumutok. Itutok natin ang paningin natin sa ating Panginoon lamang. Diba? Ganun. Hindi natin magagawang magbago eh. Kung hindi dahil sa Kanya eh. Diba? Tama. Dahil dito sa verse 21, ito na ang sinabi eh. Sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Kundi ang mga inudyokan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Kaya wala tayong magiging doon. Dapat ipagmalaki kundi yung pangunguna ng banal na espiritu ang kailangan. Hindi yung pangunguna ng tao. Example ko lang. Para pagbibigay ko lang na tulad ko, di ba? Noon, sabi ko, panalangin ako ng panalangin na magamit ako ng Panginoon na makagawa ako doon sa ministry na iniwan niya rito sa ating makatauhan, kumbaga. Pero alam mo ba na kahit na gustuhin ko, hindi ko magawa. Bakit? Kasi para bang natatakot ako, ganon. Parang ang iniisip mo kaagad, yung sasabihin ng tao. Pero alam mo, nung natutok ako, kumbaga parang binuksan ng Panginoon yung puso at isip ko doon sa salita niya, na kailangan natin na banal na espiritu. Siya lang yung makakatulong sa atin. Sinubukan ko, totoo. Sabi ko, gananalangin ako. Sabi ko sa kanya, gusto ko nga na makapagbahagi din dito. Sabi ko, nanalangin ako bago ako pumunta. Panginoon, alam mo kung ano yung nasa puso ko, kakong gano'n. Gustong-gusto ko na makagawa, masunod yung utos mo na ibahagi yung gospel. Kako. Tulungan mo ako, banal na espiritu. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Bigyan mo ako ng lakas ng loob para magawa ko ito. Alam mo ba, dire-diretso yun. Umaga pa lang na ganyan, nagpunta na ako. Una, hindi ako pinansin. Sumunod, hanggang sa pangatlo. Tinuloy-tuloy ko. Sabi ko nga, Panginoon, ikaw ang kasama ko. Kaya tulungan mo ako, kako gano'n. Hindi ako, ikaw ang siyang gumamit sa akin para sa gagawin ko, kita ay malugod, kako gano'n. Kaya ayun, alam mo ba, dire-diretso na yon. Kaya pagka, halimbawa, papanalangin ko ulit kung sino yung sasyaran ko, kung sino yung
nais ng Panginoon yung bang bukas. Kasi meron talaga na bukas yung puso na tumanggap eh. Kaya yun ang lagi kong hinihiling sa Panginoon na i-lead ako. Kaya yung banal na espiritu, yun ang napakalaki ang kanyang role sa atin na mananampalataya. Ayun. Share ko lang. Nice. Thank you, Nay, sa yes na yan. Salamat po. Pero hindi ka galit na yan. Ganyan lang talagang set. Pero hindi yan galit. Ay, hindi. Oo, ganun ako talaga. Kaya ang humingiti. Kaya titignan yung video. Nakangiti naman yan. Okay. Anyways, ang ganda nung na-share ni Nanay, no, na totoo, no? Buhay ang salita ng Panginoon dahil sa tulong ng banal na espiritu. Di ba? Kumbaga, sabi niya nga, tuloy-tuloy. Pag naumpisahan daw niya mag-share, tuloy-tuloy. Bakit? Dahil ba matalino si Nanay? Dahil ba mahilig siyang magsalita? Hindi. Kundi dahil sa pangunguna ng banal na espiritu. Mapapansin nyo, pagka sa mga nag-share dito, no, ng gospel sa iba, no, mapapansin nyo, yung kahit kakilala nyo nga or hindi nyo kakilala yung sinishare nyo, mapapansin nyo, yung mga verses na matagal mo nang napag-aralan, no? Biglang ipapaalala sa'yo, mababanggit mo habang ikaw nag-share ka. Sino naka-experience nun? Paki-like naman dito sa ating screen. Sino naka-experience na, kumbaga, habang nagsasalita ka, ayan, thank you, Father Ferdinand, niliremind ng Panginoon yung mga talata or mga experiences, mga verses na ginamit niya or mga narinig mo dati pa, habang nag-share ka, tuloy-tuloy, ang dami mo nang nasi-share, no? Na tungkol sa pinag-uusapan nyo, sa gusto mong i-point o sa gusto mong ibahagi, dire-diretso. Ang may gawa nun, walang iba kundi ang banal na espiritu. Agree? Kung agree kayo, pa-heart naman dyan. Eh. Pa-like. Ayan, amen. No? Mapapansin. Yes, Nana, yes. Mark, may ano pa ako? Yes, yes po, yes. Sa naging karanasan ko, para bang kailangan tayo, bilang manampalataya, andito na yung banal na espiritu, di ba? Pero, parang dinidesire din natin talaga na, na hilingin talaga dahil siya yung makakatulong sa atin eh. Dahil yun ang iniwan ng Panginoon dito eh. Di ba? Nung umakyat siya, yun ang iniwan niya. Kaya siya yung kasama natin. Para bang, kung halimbawa, hindi natin nanasain na yung halimbawa, yung hindi mo, parang ganito lang din yun eh. Di ba pagka may gusto ka sa tao, di ba, sabihin mo. Ganun din yun. Kailangan din natin na sabihin sa kanya na lagi tayong gabayan, tulungan. Tulungan mo ako, banal na espiritu, gano'n. Kasi nasisiyahan siya yun, na binibigyan natin siya ng importansya, di ba, ng halaga. Na parang sinasabi natin, hindi natin kaya yun, kundi siya lang ang may kakayahan. Di ba, no? Mark, nagdag ko lang, naisip ko kasi eh. Yes, thank you, Nay. Maganda, no? Pero alam nyo ba, meron din tayong topic sa mga susunod, no? Kaya sama lang kayo lagi sa mga susunod na buwan. Ang magiging topic din natin ng Holy Spirit, no? Kaya abang-abang lang, okay? So thank you, Nay, no, sa experience. Totoo naman, talagang hindi naman natin maihiwalay, no? Ang point ng verses na ito, ang focus ng verses na ito, hindi natin maihiwalay yung katotohanan na unang-una, sa verse 21, sabi dito, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng taong hula ng mga propeta, ito'y galing sa Diyos. Yung pagkakagawa pa lang itong Bible, no? Yung pagkakagawa pa lang ng Bible, galing na sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, kung ipapaliwanag mo na, isi-share mo sa iba, verse 20, sabi dito, tandaan ninyo, walang makakapagpaliwanag na alinmang hula. Ito naman, pag sinishare mo na, galing pa rin sa banal na espiritu, yung kakayanan. Okay? So talaga hindi natin mahihiwalay ang banal na espiritu sa salita ng Panginoon. Nakadepende tayo sa Diyos pa rin. Okay. So ang ganda ng ating discussion, purihin ang Panginoon. Baka meron pa kayong gustong idagdag. Sorry, medyo late na. Maximum natin ay 8:30 lang. Okay? Para at least, ang ganda, no? Kasi ginanahan tayo sa pag-share. Thank you sa bawat isa. Okay? Baka meron pa kayo. Ayan, dagdag. Si Kuya Ferdy. Yes. 100% kaya ko sa sinabi ni Yantay. Kahit gaano kaganda ng outline, yung pag nasalita mo gaano mong kaganda, ka-eloquent,
pag hindi ka sinamahan ng Espiritu Santo, hindi ka nilid sa tamang tao, walang bunga. Hindi effective o walang resulta na ayon sa inaasahan natin. So, tama yun. Bago magsimula, nagpipray, tapos habang nagsishare ka, nagpipray ka pa rin hanggang sa matapos. Ano? Agree ako doon. At yan ay naranasan ko. Amen. No, thank you kay Ferdy sa kumbaga pag-affirm, no. Totoo naman. Palagay ko lahat tayo nag-agree, no, sa mga na-share ni Nana sa kanila Ferdy na talagang ang salita ng Panginoon at ang banal na Espiritu, ang Diyos mismo ay hindi natin mapag-iwanan. Hindi yan kayang ipaliwanag. Kumbaga kahit ikaw ay top sa school nyo nung nag-aaral ka o ikaw ang pinakamatalinong tao, kung wala ang banal na Espiritu, hindi mo kayang maunawaan. Hindi mo kayang maunawaan ang Biblia, hindi mo rin kayang maipaliwanag. Okay? Kasi sa kanya galing yan. Siya lang ang may kakayanan, makapagpaunawa sa iyo. Kaya, magbabasa tayong Bible, hilingin natin ang pagtuturo sa atin ng banal na Espiritu. Yes, amen. Hindi dahil sa talino, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen, amen. Okay, so ito yung last verse na ating pag-aaralan ngayong gabi.